kababayan, kumusta? Mapagpalang araw nga pala sa ating lahat. And of course, magandang buhay po sa ating lahat mga kababayan. Panibagong araw na naman, panibago namang makabalbalan na ibang kampo ng ating pag-uusapan mga kababayan. And of course, wala na mahabang intro pa. You already know who this is. Si Sir Ivan na naman mga kababayan, nag-iingay sa inyong mga cellphone at saka sa inyong mga TV. Yes, syempre si Sir Ivan mga kababayan, ang pinakabulol na vlogger sa mundo na YouTube. Syempre, nakilala niyo rin si Sir Ivan mga kababayan, nanongurot po ng mga salot ng lipunan at sa kanyang mga membro na mga ok-ok at sa yung mga virus na mga utak mga kababayan. Kasi dapat lang natin silang kukurtin yan araw-araw kasi puro yan mga pasaway at talagang nabibigay po ng problema sa Pilipinas at saka literal mga kababayan. Sila po ang dahilan kaya bumabagal po ang pagunlad ng Pilipinas. Kaya dapat lang natin silang kukurtin yan araw-araw, kukurtin natin sila kang mamaitim po na mga singit. So how are you today mga kababayan? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. I'm hoping also na lagi ko pong napapasaya ang inyong mga araw so tinabibigay po ng mga bagong balita si Sir Ivan dito sa ating channel. And of course, lagi ko po itong sinasabi dito araw-araw na dapat stay healthy ho tayo. Stay healthy everyday. Iwas kayo doon sa mga taong nagbibigay sa inyo ng problema at nagbibigay sa inyo ng mga stress. Kasi alam ho natin mga kababayan, once kagkaroon ho tayo ng stress sa buhay, dyan po nag-uumpisa ang ating mga sakit-sakit. Kaya dapat lang po good vibes everyday at saka smile lang po everyday. And of course mga kababayan, ngayong araw, marami na po tayo pag-uusapan. Andyan po ating mga good news, andyan po ating mga viral, at lalong-lalo na, andyan po ating mga mainit po na mga balita, which means, yun po ang ating mga, mga main topics po ngayong araw. So siya nga pala mga kababayan, gusto ko pong i-greet po ang lahat ng Merry Christmas and advance Happy New Year. Actually, ngayong araw mga kababayan, ayaw ko sana po na mag-vlog kasi ayaw ko po na i-spoil ang inyong momentum sa pag-celebrate po ngayong araw, which means nag-celebrate po tayo ng Christmas season. Kaya lang mga kababayan, ito meron isang babae dyan na kamukha po ni Joma Season na napakadaming insecure sa kanyang katawan ay nanira naman kay PBBM mga kababayan. Parang ipinalabas niya ho dito kasi na parang meron siyang nilabag po si PBBM na batas. Meron daw mga kababayan. Dahil po yun, di ba kung naalala niyo kahapon, ipinakita ko sa inyo dito at ibinalita natin na nakatanggap na po si PBBM ng kanyang gold play button. Doon po kasi sa inyong YouTube channel mga kababayan na umabot po ng millions. Ilang millions na ba yun, yung YouTube channel po ni PBBM, yung mga subscribers? Parang 2.72 yata yun, 2.72 millions yun lahat eh. At saka alam nyo, marami pa lang nasaktan nun mga kababayan na ipinikita ni PBBM. At sabi pa ho na itong mga pinklawan at saka mga salot ng lipunan, abay pwede daw may nilabag po na batas itong si PBBM. Anyways, isa ho yan sa pag-usapan mamaya mga kababayan. And of course, mamaya pag-usapan rin natin ito pong magandang balita tungkol po sa mga OFW, yung mga nag-isiuwian po this month sa December. At saka marami kasing mga kababayan, meron pong good news at talagang sinurpresa ho sila. Sinurpresa ho sila ng ating ang tawag dyan sa DOF ba yan? Department of Foreign Affairs, kasi nakareceive ho sila ng gift. Nakareceive na mga kababayan, sabi ko sayang na sayang eh. Bakit hindi umuwi si Sir Ivan ngayong buwan, ngayong Christmas? Sayang eh. Anyways, pakita natin yan mga kababayan. At of course, lalong lalo na, pag-usapan rin natin ang ito pong issue po ng eraser heads. I am very sure na narinig nyo na ito mga kababayan. Kaya lang, meron akong na-discovery. Ganyan si Sir Ivan eh, maraming ma-discovery. Yung tungkol po sa issue po ng eraser heads mga kababayan. Actually, siyempre ganito ho tayo mga OFW at alam ko ramdam ho yan ng mga kapwa ko na mga OFW na every time na darating po yung araw ng Christmas season ay ganito lang ho tayo, lalong na pag katulad po sa sitwasyon namin dito na alatol na lang po everyday po nagtatrabaho, wala po ditong day off. Meron day off isang araw lang po, pero yung Christmas season hindi kasi timing po sa day off namin mga kababayan. Kaya ang ginawa na lang ni Sir Ivan, naglinis
naglilinis lang po ako dito sa aking kwarto. Tinaan na lang ko po sa paglilinis yung pag-celebrate ko ng Christmas season. Actually, happy na po si Sir Ivan na nakita ko po yung aking pamilya na nag-enjoy po dyan sa Pilipinas na nag-celebrate po ng Christmas season. Happy na rin ako na nakita ko rin aking pamilya na kasama nilang salo-salo po pagkain ng mga pamilya rin. Anyways, ganyan talaga ang buhay ng mga OFW. Kaya may sacrifice of course kasi ang ginagawa natin dito ay para po sa ating mga pamilya yan. So inuulit ko po, Merry Christmas po sa lahat ng aking mga viewers dito, and thank you so much, and of course advance Happy New Year. So mga kababayan, bago tayo mag-start po sa ating main topic, so sa ating mga balita, kumustahin muna natin at i-shout out ating mga legends, ating mga senior citizen. Hello po, kumusta mga kababayan? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kumustahin rin natin mga kababayan at i-shout out ang ating mga pinalangga rin na mga Marcos loyalist. Kumustahin natin mga kababayan at saka ang mga pinangga of course natin na mga DDS all over the world. So how are you today? And again, Merry Christmas po sa lahat. At pasalamatan rin natin mga kababayan ang mga nagbigay sa atin ng super thanks. Thank you so much to Ma'am Loida Peralta from New York. Nagbigay ho sa atin ng $50. Thank you so much Ma'am Loida. Thank you so much. Shout out rin natin at pasalamatan po natin si Ma'am Olivia Lupiga Lake. Nagbigay sa atin ng £5. Thank you so much Ma'am Olivia. And of course, pasalamatan rin natin mga kababayan si Aspernito. Nagbigay ho sa atin ng pesos. Thank you so much. Siya pala, shout out rin natin ang mga kababayan po natin na mga Muslim. Assalamualaikum mga kababayan, at i-shoutout rin natin mga kababayan ang mga kababayan natin na nandyan po sa Sabah, Philippines. Thank you so much. Hi to Sir James Valdez. Kasama rin natin ngayong araw si Sir Resti Dacumos from Vallejo, California. Hi to Ma'am Anita Ramadan. I-shoutout rin natin si Sir Virgilio Villanueva. Hi to Ma'am Monet Borromeo. I-shoutout natin mga kababayan si Sir Raul Balyarta, and hi to FBR, and of course hi also to Airmore Queen. Hinyahan ko po kayo na sana yung mga viewers natin dito ay mag-comment kaagad para mabasa ho yan ni Sir Ivan at para naman ma-shoutout naman kayo. At least yan po ay it really helps a lot kasi marami ho akong mababasa na comment, marami rin akong makuha po ng mga informasyon. So dito tayo magsama kababayan. Alam nyo ba na meron pong good news at saka pasurpresa po ang ating gobyerno para po sa nagsiuwian na mga OFW doon po sa Pilipinas. So for more details, let's watch this. Daandang overseas Filipino workers mula sa ibang bansa ang tumanggap ng mga pamaskong handog mula sa Department of Migrant Workers. Samantala, ilan sa mga OFW na umuwi ngayong Kapaskuhan may plano na para muling makabanding ang pamilya. Si Cherry Light magbabalita live. Cherry, magandang gabi. Jade, magandang gabi. Tinatayang nasa mahigit 500 overseas Filipino workers na umuwi sa bansa ang hindi inaasahan na tatanggap pala sila ng pamaskong handog mula sa gobyerno ng Pilipinas. Kung maraming mga OFW ang sorpresang umuwi ng bansa ngayong holiday season, nasorpresa din sila sa pamaskong handog na ipinagkaloob ng Department of Migrant Workers. Ang pamamahagi ng mga regalo ay pinangunahan ni DMW Secretary Susan Ople kasama ng mga opisyal ng DMW na isinagawa sa Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport ngayong Biyernes. Bukod sa mga regalo, nagparapol din ng tig 10,000 piso ang DMW kung saan 20 sa mga OFW ang nabiyayaan. Kabilang na dito si Raymond at Rachel. Maraming salamat po sa DMW at sa OWA kasi magandang pamasko po to sa amin kasama kami na namin kasi yung Pasko. Thank you very much. Sa isang talumpati ni Secretary Ople, ang aginaldong ito ay bilang pagmamahal ng OWA at DMW sa mga OFW at sa mga pamilya nito. Pero ang pinakamagandang regalo ngayong Pasko ay yung mismong kayo ay nakauwi. Diba? Thank you Lord, diba? Thank you Lord kasi nakauwi kayo ng malulhati at in a few minutes makakasama niyo na yung inyong
pinakamamahal na pamilya. Ito naman tradisyon dito ng OWA, pero ngayon, siyempre kasama na natin ang Department of Migrant Workers. Nakita niyo naman, nandiyan si Secretary Tutsople, na siya mismo yung namigay ng ating mga regalo para doon sa mga OFWs from Abu Dhabi, Riyadh, and Dubai. Nagpa-raffle din tayo. Yung mga napili tayong mga OFWs na tumanggap ng tig 10,000 pesos and some goodies mula sa OWA and DMW. Samantala, sabik naman ang ilang OFW na nakauwi na ng bansa para muling makapiling ang kani-kanilang pamilya para gunitain ang Pasko. Ilan sa kanila ay may kanya-kanya ng plano para makabanding ang kanilang pamilya ngayong holiday season. Siyempre masaya po kasi unang-una makakasama ko yung mga anak ko. Tsaka isa pa, yung pinagdaanan namin sa Saudi, hindi biro. Kumbaga, dalagpasan na namin. Thankful. Almost 5 years din ako na hindi ko nakasama yung mga anak ko. Actually, hindi alam ng mga anak ko na uwi ako ngayon eh. Wala nakakalam kasi biglaan din yung flight ko. Ang importante, makasama ko sila at kunting salo-salo at mga kamag-anak din. At may share din yung kunting blessing sa kanila, mga kamag-anak. Ang plano po namin ngayon is pumunta po sa Baguio. Lalo na open na po yung yung mga pagbisita, na wala na po yung mga restriction lalo na sa Baguio. Hindi na kailangan ng mga may tinatawag tayong mga e-travel or mga ganun po. So mas maluwag na po ngayon. So mas masaya yung magiging magiging Pasko. Samantala, Jade, ayon nga sa OWA ay tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pamamahagi ng pamaskong handog sa mga umuuwing overseas Filipino workers na dumarating dito sa paliparan ngayong buwan ng Disyembre. Yun nga, good news mga kababayan. Uuwi ka lang para magbakasyon, may chance ka pang manalo ng 10,000. Siya nga pala, i-correct nga pala natin, ang Department of Migrant Workers pala yung namigay po at saka nagsurpresa po sa mga OFW. Para nakamali si Sir Ivan una, sinabi ko Department of Foreign Affairs yun eh. Anyways, inulit natin, good news so yan sa mga papauwi po ng mga OFW kasi meron pong ibibigay po na sorpresa para sa inyo ang DMW. So dito naman tayo mga kababayan. Actually, yung Publicos naglabas na ho ng kanilang rating or survey para po sa end-year survey nila para po sa ating presidential para kay PBM at saka kay BP Inday Sara. Actually, doon mga kababayan, siyempre, medyo ako sa Publicos kasi ang rating na ibinigay ho nila dito or ang survey na ibinigay ho nila kay PBM medyo bumaba ng konti mga kababayan. Bumaba ho siya ng 1%. At kay BP Inday Sara, tumaas mga kababayan. Tumaas ho siya ng I think 2% ba yun, if I'm not mistaken. Kasi doon mga kababayan, at kilala naman ho natin itong Publicos ay talagang maka-Duterte ho ito mga kababayan. Kasi naalala nyo po, yung panahon po na panggampanya ni BBM at saka ni BP Inday Sara, kailan nyo ba nakita, naglabas ho itong Publicos na mataas yung kanyang survey ni PBBM? Kailan ba natin nakita mga kababayan? Di ba? Always po na mataas ang rating ni BP Inday Sara kay PBBM. Di ba? Naalala nyo po yun? Kaya naalaman ho natin itong Publicos, may maka-Duterte ho ito mga kababayan. Kaya lang, dito ang approval rating po nakuha po ni PBBM ay only bumaba po ng 1%, which is last quarter nakakuha siya ng 58%, at dito po sa last quarter, ang quarter 4 ay only 57%, bumaba po ng 1%. Ilan ho ba lahat ang tinanong po ng taga-Publicos mga kababayan? Mamaya maglabas po tayo ng ating komento at ating opinion tungkol dito sa kanilang ginawa po na survey rating. So for more details, let's watch this. Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte na panatili ang mataas na tiwala ng sambayanan. Ayon sa Publicos Asia Survey, si Angel Pastor magbabalita. Nakakuha ng mataas na marka si Pangulong Bongbong Marcos batay sa pahayag ng 2022 End of the Year ng Publicos Asia. 57% ang markang nakuha ni PBBM nang sukatin ang trustworthiness nito sa 1,500 respondents na kasali sa survey. Ayon sa Publicos, high or very high ang tiwalang nakuha ng punong ehekutibo batay sa resulta ng survey na kanilang ginawa. Bukod dito, 64% ang nakuhang approval rating ni PBBM sa halos 6 na buwan nitong panunungkulang
bilang Chief Executive ng bansa. Samantala, mas mataas naman ang nakuhang marka ni Vice President Inday Sara Duterte. 68% ang approval rating na nakuha nito sa survey, habang 63% naman ang trust ratings. Bukod sa pagiging Vice Presidente, ang nakababatang Duterte rin ang tumatayong Education Secretary ng bansa, kaya dalawang role ang kanyang ginagampanan nito sa Marcos administration. Sa tuwing may official function naman sa ibang bansa si Pangulong Bongbong Marcos, si VP Sara ang tumatayong Officer in Charge o OIC ng national government. Kapwa naman napanatili ng unit team ni na PBBM at VP Sara ang mataas na tiwala ng taong bayan 6 na buwan matapos silang maupo. Pagdating sa mga ahensya ng pamahalaan, nakakuha ng pinakamataas na approval at trust ratings ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, at ang Armed Forces 65% ang nakuhang approval ratings ng DepEd, DSWD at DOT, habang 64% naman sa DOST at 63% naman sa CHED. Ginawa naman ng Publicus ang survey mula November 25 to 30 ngayong taon na may 1,500 respondents sa iba't ibang bahagi ng bansa. So yun nga mga kababayan, 1,500 na po ang respondents na tinanong po ng Publicos. Kaya hindi natin alam kung sino-sino po ba yung mga pinagtanungan po ng Publicos mga kababayan. Well, anyways, dito gagawin ho natin yan. Kasi dito, marami pang viewers si Sir Ivan. Kasi kayo na lang po aking tatanungin dito, magagawa tayo ng survey po kay PBBM sa kanyang trust rating. Ngayon mga kababayan, tatanungin ko kayo, kung kayo ang mag-grade po ni PBBM sa kanyang trust rating, anong grade nyo po ang inyong ibibigay? Sige na, pa-comment naman po sa baba mga kababayan at babasahin ho natin yan. Actually, ang kanyang trust rating po ni PBBM ayon po ng Publicos ay bumaba. Pero kung kayo po aking tatanungin, kasi marami po tayo dito mga Marcos loyalist, marami rin tayo dito mga DDS, dito na lang po ako magtatanong. Ilan kaya tayo dito lahat? Umaabot tayo dito na ng views ng mga viewers na 15,000 pataas or 20,000. Dito ang klaro, marami. Sige mga kababayan, paki-comment naman po sa baba kung anong rating ang ibibigay nyo kay PBBM. So anyways, while nag-comment kayo dyan sa baba mga kababayan, siyempre pakilike na rin po ang ating video. Malaking tulong ho yan. At saka libre din ang mag-share. Sana hopefully po mag-share lang rin po ang lahat para marami pa po tayong matulungan po ng mga kababayan natin na magiging well-informed ho sila para makita po nila ang ating video mga kababayan. And of course, while nag-comment kayo dyan sa baba, shoutout muna natin si Marshall. Kasama rin natin si Ma'am Rita Mejia. Hi to Ma'am Maria Minda Siplon. I-shoutout rin natin sa Ma'am Elsie Adam Man. I-shoutout natin mga kababayan si BMC Kids Be Well. Hi to Mariles Julian. Shoutout daw sa kanyang asawa na si Freddy Passion from Italy. Hi to Ma'am Mary Jane Kosaka from Tokyo. I-shoutout natin mga kababayan si Manolito Chan from Laguna with love. Hi to Sir Elmer Justaliro from Quezon City. I-shoutout natin mga kababayan si Alexander Flores from Siargao Island, and hi to Eddie Delantar from Vancouver, BC, Canada. So dito na tayo mga kababayan sa issue po ni Raisa Robles, yang kamukha po ni Juma Season. Kamukha ba ni Juma Season tong si Raisa Robles mga kababayan? Di ba magkamukha lang babae version nga lang. Yang si Raisa Robles mga kababayan, ang daming insecurities niyan sa kanyang katawan. Pati yung nakuha po ni PBBM na gold play button, kasi siyempre lumampas po ng millions ang subscribers po ni PBBM mga kababayan. Siyempre bibigyan po si PBBM ng gold play button. Yan talaga, ayan po normal po our procedure po ng YouTube natin, YouTube na channel. And so mga kababayan, alam niyo ba na binigyan ho ito ng issue ni Raisa Robles kasi sabi niya dito parang meron daw nilabag po na batas si PBBM. Kasi ayon po ni Raisa Robles mga kababayan, if President Ferdinand Marcos Jr. is earning from YouTube, then he is directly violating Section 6 of the PH Constitution, which states the President and VP shall not receive during their tenure any other
emolument from government or any other source. So ay ibig kong sabihin niya mga kababayan, dahil nga si PBBM ay presidente natin at saka si Pipinday Sara ay busy ho natin, bawal daw silang dalawa na makareceive daw ng or tawag natin na earnings mga kababayan dyan po galing sa YouTube or any other platforms. Bawal daw yon, sabi po ni Raisa Robles mga kababayan. Ang hindi kasi alam nitong ang hindi kasi alam nito ni Raisa Robles ay hindi naman po monetize yung channel po ni PBBM. Yes mga kababayan, hindi ko yan monetize. Kung napapansin nyo po, every time po na manood kayo dyan sa YouTube channel po ni PBBM ay walang advertisement. Kailan ba natin nakita na mayroong advertisement po ang channel ni PBBM? Isa lang po ibig sabihin niya mga kababayan, hindi niya po in-applyan ang monetization program or YPP or YouTube Partner Program po dyan po sa kay YouTube. Kaya once kasi makipag-partner ka po sa YouTube mga kababayan at saka qualified po ang inyong channel na mag-monetize po ng inyong channel, dyan na po lalagyan po ng mga advertisement ni YouTube. Hindi po kami ang nagbibigay yan mga kababayan. Hindi po yung mga for example, ako, kung meron akong bagong vlogs, ang nagbibigay ho yan ng mga advertisement ay si YouTube mga kababayan. Kasi inaalagaan niya po yung mga content creator para magtagal pa po dito dyan po sa kanyang platform o sa kanyang channel. Actually, mga kababayan, isa rin ang yung mga YouTube users o yung mga content creator, hindi rin yan makatanggap po ng earnings or hindi yan makasahod kung views lang po. Kung manood lang kayo at hindi nyo panonoorin po yung advertisement, hindi ho yan magkakasahod po yung mga content creator. Inuulit ho natin dito, magkasahod lang po yung mga content creator o yung mga vlogger kung panonoorin nyo po yung mga advertisement na nakikita mo dyan sa ating video. Yan po mga kababayan, hindi po yan sabay views. Kahit umabot pa yan ng 1 million views, umabot pa yan ng 1 billion views, kung hindi nyo panonoorin po yung mga advertisement, hindi ho makasahod po si Sir Ivan. Yan po ang totoo. Kaya meron ho akong pruweba dito para at least maintindihan ho natin lahat. Kasi kanina, pinuntahan ko po yung channel po ni PBBM ay umabot na pala ng 2.72 million. Congratulations po kay PBBM na 2.72 million po ang subscriber po ni PBBM dyan po sa YouTube at ilang milyon na rin po doon sa Facebook. Pero bakit nga pala sila nag-iingay mga kababayan at bakit sila insecure dito kay PBBM? Alam nyo bakit? Kasi ang kanilang Santa Mama meron rin niyang YouTube channel pero hindi man lang umabot ng 1 million subscribers. Hindi nga umabot mga kababayan. Diba sabi niya, lagi lang sinasabi dito na yung mga supporters daw ni PBBM ay mga trolls lang daw, mga mga duplicated daw ng mga accounts. Pero sino ba lumalabas tuloy dito na hindi sila or nagsinungaling sila mga kababayan? Nakikita naman natin sa mga subscribers po ni Nanay Lutang nila, 'di ba? Kaya nga sila insecure kay PBBM kasi kay PBBM lampas po ng 2 million, kay Lini Lutang hindi nga umabot ng 1 million mga kababayan. Pero ipapakita ko sa inyo kasi nag-screen grab ako kanina para makita ho natin kung meron bang advertisement po yung video ni PBBM. So, ito po ating example mga kababayan. So, kanina yan, pinuntahan ko po yung channel para ipakita ko sa inyo. Pinuntahan ko yung channel po ni PBBM at i-play ho natin yung kanyang latest video. Yung gold play button. Yan. May nakita ba kayong advertisement? Ang napakagandang Christmas gift na natanggap ko. Kaya't magpapasalamat ako sa lahat na nagsusubaybay sa atin. At pagpatuloy natin ang pag-post, ang pag-comment at pag-subscribe dito sa ating social media. Maraming salamat sa suporta ninyo. Huwag po sana magsawa ang suportang binibigay ninyo sa akin. Yan, may nakita ba tayong advertisement? Di ba wala? Kasi hindi ko yan minonetize po ni PBBM. Ulitin mo natin one time. One time na para klaro po. I-replay lang ho natin. Tignan naman ninyo ang napakagandang Christmas gift. Di ba walang advertisement mga kababayan? Pero sinisiraan nila si PBBM. Christmas season, naninira pa rin ito si Raisa Robles, yung kamukha ni Joma Season. Grabe itong si Raisa Robles mga kababayan. At hindi lang po si Raisa Robles yung naninira po kay PBBM ngayon.
Pati ngayong ito, pati nga si Clive Reyes mga kababayan, siyempre marami rin niyang insecure sa kanyang katawan, anti-Marcos kasi yan si Clive mga kababayan. Sabi niya dito, ganun ba kababaw ang presidente ng Pilipinas? Nothing to be proud of with respect to performance as president, so best gift ever na yung gold play button daw ng YouTube para sa kanya. Parang niya mga kababayan, ipinagmayabang daw ni PBBM yung kanyang gold play button, pero ang performance daw niya sa Pilipinas bilang presidente ay hindi daw maganda mga kababayan. Yan ang sabi ni Clive Reyes mga kababayan. Kaya lang dito, gusto kong isampal na dito itong video na to kung bakit hindi ito nag-react dito itong mga pinklawan, itong mga salot ng lipunan dyan. Bakit hindi sila nag-react po do sa performance po sa pagpunta-punta po ni PBBM sa iba't ibang country, sa mga summit mga kababayan. Napakalaki nga yung nakuha po na investment po ni PBBM or na bring home niya, $23.6 billion ho yun lahat. Bakit hindi nag-react po itong si Clive Reyes, si Raisa Robles, yang si Clipto at saka iba pang mga mga mapanira po ng mga journalist? Ipapakita ko muna sa inyo mga kababayan ang buong detalye para meron tayong idea. So let's watch this. Samantala, namunga ng bilyong-bilyong dolyares na investment pledges sa mga biyahe sa iba't ibang bansa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alamin natin kung ano-ano ang mga ito sa balita ni Hannah Jane Sancho live. Hannah, magandang gabi. Jade, magandang gabi. Batay sa inilabas sa report ng Department of Trade and Industry, tinatayang nasa $23.6 billion ang nakuhang investment pledges ng administrasyon. Ito na rin ay batay sa naging pagpunta sa abroad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa DTI, ang investment pledges na ito ay mula sa Indonesia, Singapore, Estados Unidos, Cambodia at Thailand. Ito ay dahil na rin nila sa agresibong hakbang na ginagawa ng administrasyon upang makapanghikayat ng mga foreign investor na mamuhunan sa bansa. Dagdag pa rito, batay sa performance report ng DTI, nakapagtala ng nasa 402 billion pesos investment ang BOI at Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Inaasahang magresulta ang nasabing investment sa 54,217 na trabaho sa bansa. Sa ilalim ng Corporate Recovery Tax Incentives for Enterprises o CREATE Act, ang mga aprobadong proyekto ng BOI magmula nitong Agosto ng taong kasalukuyan ay nasa 46.7 billion pesos. Dagdag ng DTI na kasalukuyang binibigyan ng tulong ng BOI ang nasa halos 2,000 mamumuhunan na nais magnegosyo sa bansa. Samantala, nakakuha naman ng 90 foreign investment leads ang BOI na nagkakahalaga ng nasa 204.9 billion pesos na inaasahang magdudulot ng nasa 98,383 na trabaho sa bansa. Dahil aktibo ang mga hakbang ng gobyerno upang buhayin ang exports sa bansa, ay nakapagtala ng $17.7 billion na halaga ng export services. Ito ay mas mataas ng 13.5% kumpara sa dating record nito. Habang nakapagtala naman ng $58.3 billion na halaga ng export ng mga produkto na tumaas ng nasa 4.7%. Ayon sa DTI, nakapagbigay ito ng assistance sa 3,922 exporters. So ngayon, Clive, tatanungin ko kayo, ikakayong dalawa ni Clipto. Sa tingin nyo ba, sino bang previous admin na nagawa niyan? 6 months pa lang ho si PBBM. 6 months pa lang ho si PBBM, ang laki niya po na nakuha po na investment galing po sa iba't ibang country. Sige nga, pangalanan nyo kung sino sinong presidente ang nakagawa niyan. At saka dito lumalabas sa survey po ng Publicos, 'di ba parang hindi nag-coincide mga kababayan ang trust rating ni PBBM, bumaba ng 1%. Parang hindi yata nag-coincide Napakaganda po at maganda po yung ang nagawa ni PBBM. Malaki po ang talagang ang nagawa po ni PBBM at klarong-klaro naman yan at kitang-kita naman yan. Unti-unti na po talaga lumalago po ating ekonomiya. Kung napapansin niyo po mga kababayan, ang ating dollar ngayon, 'di ba bumaba 55.17 na lang yata yon per 1 peso. Siyempre advantage yan sa Pilipinas pero disadvantage yan sa mga OFW. Kasi bumaba yung palitan mga kababayan. Medyo disadvantage sa mga OFW. But anyways, nakikita ho natin na gumaganda, unti-unti nang gumaganda po ang ekonomiya natin dyan sa Pilipinas. Yan po ang sign mga kababayan. Ngayon, inuulit ko, Clive, at saka kay Clipto, klarong-klaro yan, kay Clipto,
Sige nga, mag-react kayo dito. Bakit hindi ko nakikita yung mga comment niyo dyan sa sa Twitter niyo, sa mga Twitter accounts niyo tungkol dito sa investment po ni PBBM na nakuha niya doon sa iba't ibang country? Bakit tikom yung babag nito? Nakahiya, no? Alam ko, nahihiya kayo eh. Huwag kayong mahiya. Dapat ipagyabang ninyo. Ipagyabang ninyo yan. Ayaw, kasi ang gusto nyong ibalita lagi dyan sa inyong sa inyong Twitter accounts. Siya nga pala mga kababayan, yan si Clipto, journalist naman yan eh. At saka si Clive, nagsusulat rin yan ng mga articles, which means yung dalawa, mga mainstream ho yan. Mga mainstream yan mga kababayan. Kaya lang sa kanilang mga articles, wala kayong makita na maganda po na wala kayong makita sa kanilang mga articles na magandang nagawa po ni PBBM. Puro lang talaga paninira lahat yan. Sinusundan ko lagi yung dalawang yan eh. At saka marami pang iba, yung mga tauhan po ni Lini Lutang, puro yung mga paninira doon. Kaya ito, hindi nyo ba napapansin na may sinabi po si FPRRD kagabi sa interview niya doon sa SMNI kasama kay Pastor Kibuloy, merong inilabas po na statement si PRRD. Sinabi nga niya kagabi mga kababayan, kasi 2 hours yung video, yung interview nga doon, from the start hanggang natapos yung kanyang interview, pinanood talaga ni Sir Ivan mga kababayan. Yes, 2 hours and a half yata yun, kasi na-miss po ni Sir Ivan si PBBM. In terms po sa kanya pagka-brusko mga kababayan, yung ganung style, kasi alam naman natin, iba-iba po ang mga leadership po iba-ibang style po ang leadership po ni PBBM at saka ni Sara. Sorry, iba-iba po ang leadership po ni PBBM at saka ni FPRRD. But it doesn't mean hindi epektibo si PBBM. Epektibo rin mga kababayan at may trust nga si FPRRD. Kaya ito niya nasabi mga kababayan. Ito pong sabi po ni FPRRD kagabi na I have full faith and confidence in our President BBM. Tingnan niyo mga kababayan, pero itong mga piking mga loyalista at saka itong mga piking DDS, lagi nilang sinisiraan si PBBM. Pero si FPRRD mga kababayan, meron talaga siyang trust and faith po kay PBBM, kasi nakikita po ni FPRRD maganda talaga ang patutunguhan po ng Pilipinas sa pamumuno po ni PBBM at nakikita niyan ni FPRRD. Pero yung mga piking loyalista, mga piking DDS, todo talaga panira kay PBBM mga kababayan. Dismayado daw sila, pangit daw yung performance na ipinakita doon ni PBBM, ayaw na daw nila kay PBBM kasi marami daw ipinasok daw na mga dilawan po diyan sa mga kababayan sa kabinete or maraming inappoint po si PBBM na mga dilawan, kaya daw sila dismayado mga kababayan. Hindi nila inisip dito na mas marami pa pong mga dilawan inappoint si FPRRD. Ang pagkaiba nga lang kay FPRRD, inuulit ko, si FPRRD ay medyo brusko. Si PBBM ay statesman po ang dating kasi namana niya ho niyan kay Apulakay. Yan po ang kanilang pagkaiba mga kababayan. Pero silent ho magtrabaho si PBBM but effective. Diba? Kaya nga may trust si PRRD, meron siyang faith kay PBBM. Kaya nga nakikita niya ho yan. Pero bakit hindi nakikita po sa mga anti-Marcos? Mga piking loyalista, yung mga piking DDS, ayaw ko na lang pong pangalanan. Bakit hindi nila nakita mga kababayan? Mga bulag, no? Wala silang trust kay PBBM kasi. Anyways mga kababayan, siyempre, bago tayo forward sa ating next topic, i-shoutout mo natin si Sir Erickson Tismo Vlog from Kuwait. Hi, kasama rin natin mga kababayan si Ma'am Teresita Kagiwa, i-shoutout natin si Sir Remigio Baliaco. Hi to Sir Lito Bungalan, i-shoutout natin mga kababayan si Ma'am Ella Tabia, shoutout kay Jusar from the City of Smiles, at shoutout rin natin mga kababayan si Robin Bautista, shoutout daw kina Sir Erwin Carl Bautista and family, and Sir Ray Lord Bautista and family dyan sa San Mateo Rizal, Philippines. Greetings come from Daddy, Mommy and Kuya at Ate Ruby from Edmonton, Alberta, Canada. Ang haba nun. Anyways, Merry Christmas po sa lahat, sa ating mga solid viewers dito, at lalong-lalo na yung mga viewers po na hindi po nag-skip ng ads ni Sir Ivan. Thank you so much and Merry Christmas po sa lahat. Siyempre mga kababayan, dito na tayo sa issue po ng Eraserheads. Baka kasi hindi po naintindihan po ng lahat kasi siyempre mga seniors tayo ang iba dito. Karamihan po sa mga viewers po ng Sir Ivan ay mga seniors po. Baka kasi hindi po makasabay po sa mga medyo may pagkabata-bata pa ng konti na mga era. Ano kababayan,
disclaimer po sa mga kaedad ko dito at saka sa mga Gen Z na nandito, disclaimer po, hindi po ako haters ng Eraserheads. Sa katunayan ngayon, idol ko po yung Eraserheads. Yes, idol na idol ko yung Eraserheads. Sa era po na mga kababayan, bands of 90s, isa po sa sumikat talaga, or I think, if I'm not mistaken, ang Eraserheads yata yung pinaka-greatest bands of all time sa mga Pinoy mga kababayan sa sa era of 90s. Kasi kasama rin niya mga kababayan, siyempre yung kaera nila, yung ang tawag dito, yung River Maya, kasama nila yung Shackle, Green Department. I think kilala ho yan na lahat. Di ba? Kung mahilig ba kayo sa banda, kilala niya mga kababayan. Kaya lang itong Eraserheads mga kababayan, marami ho silang sikat po ng mga singles. Yes, sila po ang banda na may pinakamaraming sikat po ng mga kanta every time mag-release ho sila ng kanilang album. Ang naalala ko po na pinaka-first album po na inilabas ng Eraserheads, that is Ultra Magnetic Pop yata. At saka sumunod yung I think ka-third yung Caterpillar. Mga sikat ho yan ng mga albums mga kababayan. So punta dito tayo sa issue. Sir Ivan, ano bang nangyari nga pala sa Eraserheads at bakit nagiging big deal ho yan ng mga Pinklawan? Ang Eraserheads mga kababayan, supporter ho yan ni Leni Robredo. Yes, last year, tinanong ho yan ang Eraserheads kung may chance ba na mag-reunion concert ho sila. Kasi matagal ho na-disband ang Eraserheads mga kababayan. Matagal yan, ilang years ba? Nakalimutan ko lang. Basta ilang years ho sila na-disband. Ngayon, tinanong po sa isa sa mga solid fans nila kung may chance ba sila na mag-reunion concert. Ngayon, ang reply po ni Ili Bondia, ang singer po ng Eraserheads, sabi niya kung tatakbo daw si Leni Robredo. Magka-cancer o sila, mag-reunion cancer o sila mga kababayan. So which means talagang supporter ho sila ni Leni Robredo. Ngayon, so siyempre natalo po itong si Leni Lutang mga kababayan, pero nakapagsabi ho sila sa kanilang sa kanilang mga supporters na mag-cancer o sila. Ngayon, this year mga kababayan, noong December 22 lang po, meron silang concert. By October pa lang, sinabi na ho at ipinost po ni Ili Bondia sa kanyang account na nag-sold out na daw ang kanilang tickets. Nag-sold out na mga kababayan, take note that. Ngayon, may lumalabas na mga tickets kung bakit meron pa mga ticket kung sinabi nila na nag-sold out. Before the concert mga kababayan, marami pong lumilipad po ang nakikita namin na mga tickets po na walang presyo. Walang presyo na mga kababayan. At diba pa, mayroong presyo ang iba, pero meron din nakita na libre na lang ho. So meaning, para mapuno po ang binyo ng SMDC, napakalaki kaya ng SMDC mga kababayan, mostly po sa nagka-concert dyan ay yung mga malalaking pangalan talaga, mga international, at saka, alam nyo, hangang-hanga po ako sa mga banda po na talagang kung mag-concert sila dyan sa SMDC, na mapuno ho nila. Katulad po ng Ben and Ben mga kababayan. Kasi before po ng-concert yung before pa nag-concert yung Eraserheads, nag-concert po yung Ben and Ben, mga ilang days ba or week, umabot pa ng week, puno rin ang Ben and Ben mga kababayan. Dito sa concert po ng Eraserheads, sabi ho doon ng mga organizers, kaya lang meron ho ditong nagsinungaling na fake checker mga kababayan. Sabi ho dito, estimated head count na mga dumalo sa Eraserheads concert nasa 75,000 mga kababayan. Take note, sabi ho nila 75,000 daw lahat. Ngayon, itong si Clive Reyes, siyempre mapakasinungaling rin naman to. Sabi pa niya, kaya bang magpa-concert na mga pulangot na tulad sa Eraserheads? 65,000 attendees daw. Sino ba ang nagsasabi nitong totoo? Si Clive o yung fake news 5? Puro sila sunungaling mga kababayan. Nagsinungaling talaga eh. Alam nyo, may nasagap ho kaming balita na na the last minute daw talagang nilibre lang ho ng mga ticket kasi gusto ho nila mapuno mga kababayan. Even though marami naman po sa mga ibang sa ibang section po, like for example yung mga sa mosh pit area, kasi napakamahal po ng kanilang ticket mga kababayan. Tingnan nyo, mosh pit area 17,260 ang ticket. 17,260 yung ticket, isa lang. Napakamahal niya mga kababayan. Tapos sila yung mga Pinklawan nagrereklamo dito na nagmahal yung mga bilihin, pero kayang-kaya nila bumili po ng ticket ng 17,260. Sino ba? At saka pati itong VIP mga kababayan, 14,000 plus, Platinum 12,180. Pero sino ba yung mga nandito mga kababayan sa may VIP, sa Platinum, saka sa Mosh Pit?
nakikita ho natin yung mga malaking pangalan po ng mga social media influencers. At yung mga artista, nandun nga sila si Vice Ganda mga kababayan, sila si Catherine, marami pang iba, mga grupo ng mga ABS-CBN, siyempre mga pink clowns mga kababayan. Marami pong nagpuntahan doon talaga na mga pinklawan, majority. Pero marami rin nagpunta doon mga kababayan na mga Maka Marcos. Kasi marami talagang umidilo po sa Eraserheads. Kaya dapat doon walang kulay-kulay na. Kaya lang ipinagyabang kasi na mga pinklawan mga kababayan na punong-puno daw yung concert po ng Eraserheads. Sabi pala kaya ba daw punuin ng yung kay PBBM? Di ba? Meron akong isampal dito sa mga pinklawan. Kung nakikita natin na puno po yung concert ng Eraserheads, bakit hindi ninyo naipanalo po si Lini Lutang? Siga, napakayabang ninyo eh. Napakayabang ng mga pinklawan mga kababayan. Kung ganyan kapuno yung concert po ng Ben and Ben, kasi ang Ben and Ben mga kababayan, Lini supporters rin yan eh. Ang Eraserheads, Lini supporters rin yan. Pero bakit hindi nila naipanalo po si Lini Lutang? Sige nga! Tagang landslide nga eh. Bakit mga kababayan? Actually, doon po sa concert ng Eraserheads, may nakita ko kami doon ng mga drone shots na merong may angle po dyan na marami kong tingnan. Pero meron ding nag-video mga kababayan na mismong andun po sa loob. Nakita nga natin na hindi masyadong puno mga kababayan. Kaya lang pag drone shots tsaka hindi masyadong walang ilaw, marami tingnan mga kababayan. Pero pag ipa-on na ang lights, diyan po makikita mga kababayan na hindi talaga puno. Katulad nga sa sa pangampanya ni Lini Lutang. Di ba? Marami ng mga orange, marami silang dalang mga onions kasi para marami tingnan. Pero once na meron pong mag-video po dyan sa loob mga kababayan sa kanilang pangampanya po ni Lini Lutang, hindi po marami. Kaya sinungaling sila mga kababayan, kaya nga hindi nila napanalo itong si Lini Lutang dahil sa kanilang kasinungalingan. Marketing strategy kasi yan mga kababayan. Pero kung ganun pa man, anyways hindi na ho tayo away-away diyan o hindi natin dapat na palakihin pa yung issue po na sa Eraserheads, mapuno man yan o hindi. At least proud ho tayo na meron pong banda sa Pilipinas na makapuno po ng area ng SMDC na concert. Di ba? Proud tayo mga kababayan, Pinoy na Pinoy yan eh. Ako nga, idol ko nga yung Eraserheads. Diyan nga ako sa isa sa mga marami sa mga kantang pala sa Eraserheads mga kababayan. Kaya ako marunong na rin na mag-gitara dahil po sa isa sa mga kanta po ng Eraserheads. Diyan ako natuto ng gitara mga kababayan sa kanta po ng mga Eraserheads. At saka kasabay kong lumaki po ang kailang makanta. Kasi sumikat itong Eraserheads, naalala ko lang, first year high school ba ako nun? Or second year high school, nakalimutan ko lang eh. Sikat na sikat talaga yung Eraserheads mga kababayan. At saka may plan ho sila na mag-tour po, mag-world tour sa iba't ibang country. Yan po ang sabi ni Ili Bondia at saka ng organizers. Inuulit ko, pinklawan, huwag na kayong magyabang. Kasi hindi nyo kaya po na magpanalo po ng inyong politiko. Marami po ang mga loyalista, marami po mga Marcos vloggers, at marami rin ang mga DDS. Hindi nyo kaya. Huwag yung isampal sa amin yang maraming nanood sa concert ng Eraserheads, maraming nanood po sa concert ng Ben and Ben. Pero kung ganun man, bakit hindi nyo naipanalo si Lini Lutang? Di ba? Nakakahiya eh. So anyways mga kababayan, siyempre kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre din ang mag-share, libre din ang mag-subscribe sa hindi pa ho nakapag-subscribe. Siyempre mga kababayan, siya nga pala, inuulit ko, i-greet po, Merry Christmas po sa lahat, and advance Happy New Year. Sana pa mag-enjoy tayo ngayong araw, at saka happy rin ako na nakikita kayo na happy po sa pag-celebrate po ng Christmas season. So thank you so much mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang busy na mahal.